Mga minamahal, si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa. Kaya magpasalamat na po tayo, mga minamahal, we have ultimate victory. Walang dahilan upang tayo sumuko, walang dahilan upang tayo po, mga minamahal, ay manghina. Ang panghihina natin ngayon, mga minamahal, ito po ay panandalian lamang. Kaya sabi rito sa 2 Corinthians 2:14, na dapat salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo sa pamagitan natin ay ipinahayag ang samyo ng pagkilala sa Kanya sa bawat dako. Kaya magpasalamat na po tayo, we have ultimate victory. Kung makikita man natin na tayo po'y nasa ilalim ngayon, tayo po ay talunan, parang tayo po'y deyado, mga minamahal ko, i-mindset natin sa isip natin na tayo po ay magtatagumpay. Panalo na po tayo. Tapos na po ang laban. Meron na pong ending, maminamahal, talo ang diablo, panalo tayo. Ayan po ang dahilan, unang dahilan kung bakit kinakailangan tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. At pangalawa, sabi ng Banal na Kasulatan, we have a loving family. Meron tayong mapagmahal na pamilya, ito po ang pamilya ng Diyos. Sabi dito, maminamahal, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sa unang katagat, therefore, my beloved brethren, inaari po tayo, mga minamahal ni Apostol Pablo, na tayo pamilya. Sabi, mga minamahal kong mga kapatid, kaya tayo po mga mananampalataya, mga minamahal, tayo po yung mga tunay na magkakapatid. Tayo po ang tunay na pamilya. Sabi ng Banal na Kasulatan, we have a loving family. Tayo po yung mga anak ng Diyos, tayo po yung mga mananampalataya, tayo po ang mga tunay, mga minamahal na pamilya ng Diyos. Yung ating pamilya, maminamahal, yung ating pong kapatid sa laman, mga magulang sa laman, sila, ang relasyon natin dyan, maminamahal, ay isang panandalian lang. Dito lang sa lupa yan. Pero ang ating relasyon bilang mga magkakapatid sa mahal na Panginoon, ito po'y magpakailanman. Kaya sabi rito sa Galatia chapter 6 verse 10, maminamahal, lalo nating samantalahin kung tayo may pagkakataon na magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay natin sa pananampalataya. Household of faith, kasi tayo mga tunay na magkakapatid. Mababasa natin sa Lucas Kapitulo 8, talatang 19 hanggang 21, sinabi ng mahal na Panginoon, sino ang aking mga magulang? Sino ang aking mga kapatid? Ito mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi tayo dapat manghina, hindi tayo dapat mga minamanlupaypay. Kailangan magpatuloy tayo na magpatuloy because we have a loving family. Yes. Tayo ang magtutulungan. Tayo mga minamahal ang magkakapit bisig. Meron tayong patunay na pamilya na nagmamalasakitan, nagmamahalan sa isa't isa. Basahin po natin Galatia 6, talatang 10 at mamaya buksan natin ang Lucas, Kapitulo 8, maminamahal, talatang 19 hanggang 21. Dito po sa Galatia, Kapitulo 6, talatang 10. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Dito po sa Lucas, Kapitulo 8, talatang 19 hanggang 21 po. Lucas 8, 19 hanggang 21, at nagsiparoon sa kanya ang kanyang ina at mga kapatid. Siya hindi mga kapalit sa kanya dahil sa karamihan ng tao. Hindi makalapit. Mga makalapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao. Sa 20, at may nagsabi sa kanya, nakatayo sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na ibig nilang makita ka. Datapot siya'y sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Amen. Ang ating mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Ibig sabihin, tinutupad nila yung salita ng Diyos. Ito po, maminamal, ang ating tunay na pamilya. Kung mayroon man kayong nakikita ng mga mananampalataya na hindi nakikinig ng salita ng Diyos, hindi yan tunay na pamilya. Hindi yan padala ng Diyos, maminamahal. Sapagat ang mga tunay na mga anak ng Diyos, ang mga tunay nating pamilya, sabi itong mga nakikinig at gumagawa ng mga salita ng Diyos, tinutupad ang mga salita ng Diyos. Kaya nga, bilang tayo po yung mga magkakapatid, mga minamahal, sabi, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay natin sa pananampalataya. At bilang tayo po, maminamahal, ay mga kasambahay sa pananampalataya, tayo po'y pamilya.
ang mga tungkulin natin sa isa't isa, maminamahal, sabi rito sa unang Tesalonica Kapitulo 5, talatang 14 hanggang 15, mamaya itataas natin ng 11 hanggang 13, meron tayong pananagutan sa isa't isa. Meron tayong pananagutan bilang pamilya. Kaya nga, samantalayin natin habang may pagkakataon, makagawa tayo ng mabuti. Ito po ang mga mabuti na magagawa natin bilang tayo po isang pamilya sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin yung talatang ito. Dito po sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatay 14 hanggang 15, taas na nga 11 hanggang 13. Dito sa 14, sabi dito, at aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ng mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ang mga mahina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Sa 15, tignan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama, ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa sa iba, at sa lahat. Talo na nga 11 hanggang 13, sa 11, dahil dito, kayo'y magpalaran, Magpangaralan. magpangaralan at magpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Sa 12, natapat ipinamamanhik namin sa inyo, sa inyo mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. 13, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Ito po, maminamahal yung tinutukoy sa Galacia, Kapitulo 6, talatang 10. Na samantalang may pagkakataon, maminamahal, sabi ng Biblia, na magsigawa tayo ng mabuti, lalong-lalo na sa mga kasambahay natin sa pananampalataya. Anong magagawa nating mabuti para sa ating mga kasambahay sa pananampalataya? Ang sabi, paalalanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihina ang loob, alalayan ang mga mahihina, maging mapagpahinuhod sa lahat. Tingnan nga nyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama. Sundin nyo lagi ang mabuti at ang isa sa iba at sa lahat. Sa 11, maminamahal, dahil dito'y mga pangaralan kayo, magpatibayan kayo sa isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Sabi ng talatang 12, at ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na kilalanin nyo ang mga nagpapagal sa inyo, mga namumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Yan po, maminamahal, ang mga tungkulin natin. Kaya nga walang panahon upang tayo manghina, mandupaypay, sabi, mga minamahal, kinakailangan nating magpatuloy. Kinakailangan natin, mga minamahal, na dapat tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy sa paglilingkod. Keep on, keeping on. Huwag tayong manghina, huwag tayong manlupay pa kasi meron tayo, mga minamahal, na loving family. Kapag may nanghihina sa atin, may magpapalakas sa atin. Kapag tayo po'y naliligaw ng landas, may mga ngaral sa atin. Pangangaralan nila tayo, itutuwid po tayo, mga minamahal. Kaya nga, ang igaganti naman natin sa mga nagtutuwid sa atin, sa mga nagtuturo sa atin, sabi, pakamahalin natin sila. At ating kilalanin sila, mga minamahal, sabi, mga minamahal, na lubos natin silang pakamahalin sa pag-ibig dahil sa kanilang mga gawa at magkaroon kayo ng kapayapaan. Pag tayo po, maminamahal, ay nagmamahal sa mga mangangaral ng salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya wala kang kapayapaan, kaya magulo ang buhay mo, kaya hindi mo alam kung alin ang tama at mali, kasi hindi mo minamahal ang mga mangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ka, mga minamahal, tumatanaw ng utang na loob sa mga taong ginagamit ng Diyos para tayo pakainin sa espiritual. Para tayo, mga minamahal, alagaan sa ating mga espiritual na buhay, sa ating paglilingkod sa Diyos. Merong gumabay sa atin na ginagamit, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon, na pinadala ng ating minamahal na mamagulang sa ating mahal na Panginoon, na ating beloved pastor, para tayo po'y kalingain, para tayo bantayan, para tayo alagaan at pakaining espiritual. Sila po, mga minamahal, ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi, mga minamahal, pakamahalin natin sila. Kung may pagkakataon, gawin natin ang paraan na makagawa tayo mabuti, lalong-lalo na sa mga kasambay natin sa pananampalataya.
At ang sabi pa ng banal na kasulatan, maminamahal, hindi tayo dapat manghina, hindi po tayo dapat sumuko. We have solid foundation. Ang ating pananampalataya, ito po'y nakasandig sa matibay na pundasyon. Ito po, maminamahal, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya po ang tunay na pundasyon ng ating pananampalataya. Sabi na Efeso, Kapitulo 2, talatang 20 hanggang 21, mga minamahal, ang ating mga pananampalataya, ito po ay nakasalig sa matibay na bato. Basahin natin ang talata, mga minamahal ko. Efeso 2, Kapitulo 20 at 21, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok. 21, na sa kanya ay ang buong gusali na nakalapat na mabuti at ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Amen. Amen. Nasabi, maminamahal, ang ating pananampalataya, ito po'y nakasalig. Itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol, ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang batong pangulok, ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali ay nakalapat na mabuti na lumalago upang maging isang templong banal, na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Yes. Yan po, maminamahal. Kaya ngayon walang dahilan upang tayo manlupaypay, walang dahilan upang tayo manghina. Sapagkat, maminamahal, meron tayong matibay na pundasyon, we have solid foundation. May matibay na pundasyon ng ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal, sabi siya ang bato. Ang kanyang gawa ay sakdal. Sapagkat lahat ng kanyang daan ay kahatulan, isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Yes. Yan po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, we have solid foundation. Ang ating pananampalataya, ang ating pong paniniwala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, ito po ay nakasandig sa matibay na bato. Yes. Sabi rito, maminamahal, sa Deuteronomy 32, verse 4. Basahin po natin Deuteronomy. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 32, talata 4, siya ang bato. Ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Amen. Matuwid at banal siya. Ang ating Diyos, maminamahal, siya ay bato. Ang kanyang gawa ay sakdal. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin, maminamahal, dito po nakasandig. Kaya walang dahilan upang hindi tayo magpatuloy. Napakalaki ng pundasyon, napakatibay ng ating pundasyon. At ito po, maminamahal, sabi pa ng banal na kasulatan, ito po, mga minamahal, ang ugat ng ating pananampalataya. Ito po, mga minamahal, ay nag-uugat na nakatayo sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Na sabi rito, mga minamahal, na nag-uugat upang tayo magtumibay sa pag-ibig. Basahin natin dalawang talata. Colossians 2:7 at Efeso 3:17. Idagdag natin yung talata. Maminamahal, ito po ang pundasyon ng ating pananampalataya, nakakapit pa sa pinakalalim na ugat. Hindi basta-basta kayang tigbagin ng bagyo. Hindi kayang wasakin man ng malakas na unos, sapagkat, mga minamahal, ito po yung nangaugat na nakatayo ng matibay ang ating mga pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Colossians 2:7 at Ephesians 3:17. Dito po sa aklat ng Colosas 2:7, sabi dito na nangauugat at nangatatayo sa kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Efeso 3:17, sabi po dito sa Efeso 3:17, sabi po dito na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat ay magtumibay sa pag-ibig. Amen. Hindi lamang matibay na bato, mga minamahal, ang ating pong saligan ng ating pananampalataya, kundi ang ating mga pananampalataya pa, mga minamahal, ito po ay nag-uugat hanggang sa pinakamalalim na lupa. Ang ating pananampalataya, mga minamahal, ay talagang, ito po'y malalim ang pagkakatanim ng ugat, kaya hindi basta tayo mabubunot. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kailangan natin magpatuloy because we have solid foundation, matibay ang ating pundasyon. Ang ating ugat ng pananampalataya ay napakalalim, gaya, mga minamahal, ang puno ng nyug, na talagang wala ng bunga, maminamahal, pero nakatayo pa rin. Bakit? Sapagkat yung kanyang pinakaugat ay nandun sa pinakalalim.
Kaya pinagwagwagan na ng bagyo, maminamal ang puno ng nyug pero nananatiling nakatayo sapagkat napakalalim maminamal ang pagkakatanim. Ganun po ang pananampalataya natin kay Kristo. Kaya walang dahilan upang hindi tayo magpatuloy, walang dahilan upang tayo po'y manlupaypay. At ang sabi pa ng Banal na Kasulatan, our works in the Lord follow us. Ang sabi, always abounding in the work of the Lord. Sapagkat ang ating mga ginagawa ay sumusunod sa atin. Kaya nga, keep on serving, keep on giving, keep on praying, keep on soul winning. Magpatuloy tayo, mga minamahal, gumawa tayo ng gumawa hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Biblia, hindi nawawala ng kabuluhan ang ating paglilingkod sa Diyos. Yes. Ang sabi ng Revelation chapter 14 verse 13, mga minamahal, ang pahinga na natin ay sa langit. Lahat ng ginagawa natin sumusunod sa atin. Yung ating masikap na pagdalo, yung ating pong masikap na pagbibigay, yung ating masikap na pagpupuri, yung ating panalangin araw-araw, yung ating pagpupuri araw-araw. Lahat ng ginagawa natin, mga minamahal, sumusunod po sa atin. Kaya nga, keep on serving, keep on praising, keep on praying. Sabi, keep on soul winning. Lahat ng ginagawa natin may gantimpalang naghihintay sa atin. Kaya nga, sinabi ng Biblia, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kung hindi tayo manghimagod, mga minamahal, tayo po'y aani. Sabi rito, mga minamahal, kung mababasa po natin ng talatang binanggit ko, Revelation 14:13, mamaya sa 2 Chronicles 15 verse 7, ihanda natin yan. Dito muna sa Revelation chapter 14 verse 13. Dito po sa aklat ng Revelation 14:13. Sabi po dito sa Revelation 14:13, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Amen. Dito sa ikalawang Kronika 15:7, sabi po dito sa ikalawang Kronika Kapitulo 15, talatay 7, sabi po dito, ngunit magpakalakas kayo at huwag mga manglata ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihin. Amen. Amen. Kaya mga minamahal, kayo magpakalakas. Huwag manlata ang inyong mga kamay sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihan ng Diyos. Gagantimpalaan tayo lahat ng ginagawa natin. Kasi sinabi ng talata 1 Corinthians 15:58, always abounding in the work of the Lord. Na laging magsisagana sa paglilingkod sa Diyos. Tuloy-tuloy na paglilingkod, tuloy-tuloy na pagpupuri, tuloy-tuloy na pagdalo, tuloy-tuloy na pakikinig, maminamal ng ating webcast, tuloy-tuloy na pagdadala ng kaluluwa sa ating pinakamamalapan. Huwag tayong manlata. Huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti sapagkat tayo, mga minamahal, ay aani kung hindi tayo manghimagod. At ang sabi ng Banal na Kasulatan, we have sure reward. Ang pinakadahilan pa, maminamal, kung bakit dapat tayo magpatuloy, meron tayong katiyakan sa gantimpala. Sabi, your labor is not in vain. Hindi po nawawala ng kabuluhan ang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa, gagantimpalaan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, kung mababasa niyo po ang Banal na Kasulatan sa Lucas 19, talatang 16 hanggang 19, kung ano po yung talento na ipinapagamit natin, yung mina, yung talento, time, abilities, resources, kung gaano ang talentong ipinagagamit mo sa Diyos, ganun yung bansa na pag-aarian mo. Yung pong nabigyan, maminamal ng 5 talento, sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, narito, pamamalain kita ng 5 bayan. Kasi magiging bayan na lang lahat ng mga bansa. At isang bansa na lang tayo, yun, New Jerusalem. Kaya nga, meron tayong sure reward. Sabi rito sa Lucas, Kapitulo 16, talatang 19, talatang 16 hanggang 19, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay maghahari ayon sa talento na ipinagamit natin sa ating malapan, ayon po sa bagay na nasa atin, na ating ipinagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon na pagdilingkod. Ganun ang bansa, mga minamahal, na sasakupin o pag-aarian natin kapag tayo ay nagpagamit sa mahal na Panginoon. Basahin natin yung talata. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 19, talata Unahin natin sa 13, talo ng 16 na.
Dito, Gertin muna. Lucas 19:13, talo ng 16 hanggang 19. Sa 13, at tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng 10 mina. At sinabi sa kanila, ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. Sa 16, at dumating sa harapan niya ang una at nagsabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 10 mina pa. Sa 17, at sinabi niya sa kanya, mabuting gawa, ikaw na mabuting alipin, sapagkat nagtapat ka sa kakaunti, magkakaroon ka ng kapamahalaan sa 10 bayan. 18, at dumating ang ikalawa, na nagsasabi, Panginoon, nagtubo ang iyong mina ng 5 mina. Sa 19, at sinabi niya sa kanya, magkaroon ka naman ng kapamahalaan sa 5 bayan. Amen. Amen. Ibig sabihin, maminamahal, kung gaano karami ang ating ipinagagamit sa ating mahal na Panginoon, yung ating time, yung ating abilities, yung ating resources. Alamang meron tayo mga minamahal, pag ito po ay ginamit natin sa gawain ng Diyos, sabi ng Biblia, yun po, ganun ang bansa, maminamahal, na pag-aarian natin. Ang katulad na nabasa po natin, sabi magkaroon ka ng kapamalaan sa 10 bayan, yung mga nagpagamit ng 10 mina. Yung pong nagpagamit ng 5 mina, sinabi niya sa kanya, magkakaroon ka naman ng kapamalaan sa 5 bayan. Kasi lahat ng bansa, magiging bayan na lang yan at magiging isang bansa na lang ang buong mundo. Ito po yung New Jerusalem, ang bagong langit at bagong lupa. Kaya nga dito sa Banal na Kasulatan, maminamahal, sabi po ng mga uling talata, sabi rito sa Revelation chapter 22, verse 11 up to 12, maminamahal, kunting panahon na lamang. Sabi dito, maminamahal, ang mga liko ay magpapakaliko pa, ang mga banal magpapakabanal pa, ngunit ang masamay magpapakasama pa. Kaya nga, narito siya dumarating na madali. At ang gantimpala ay nasa kanyang kamay upang tayo bigyan ng gantimpala ayon sa ating mga gawa. Basahin po natin mga talata na yan. Dito po sa aklat ng Revelation o Apokalipsis, Kapitulo 22. Ang talata ay 11 at 12. Sa 11, ang liko ay magpapakaliko pa. At ang marumi ay magpakarumi pa. At ang matuwid ay magpakatuwid pa. At ang banal ay magpakabanal pa. 12, narito ako'y madaling pumaparito. At ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Yan po mga minamahal ko. Bilang mga mananampalataya, maminamahal, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ikaw po'y nasa pagsubok, ikaw po maminamahal ay nasa kahirapan, tandaan mo mga minamahal, tapos na ang laban. Mayroon na tayong tagumpay, maminamahal. Kaya sinabi ng Biblia sa Hebrews chapter 10, verse 35 up to 36, huwag nga niyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala sapagkat nangangailangan tayo ng pagtitiis upang kung magawa natin ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap tayo ng pangako. Ito po ang buhay na walang hanggan at gantimpala sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, maminamahal,